What is up, man? Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Joms. Kung bago ka sa channel na to, I upload contents about female nature, about dating and relationships. Mainly, ang sentro ng mga tinuturo ko is about polarity. So, kung di mo alam kung ano yung polarity, polarity is the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract a soft, loving, submissive, respectful, very nurturing woman, okay? Very soft. Ayun nga, yung feminine qualities is kailangan mo maging masculine. At yun yung ginagawa natin sa channel na to. I want you to be the best masculine version of yourself kasi andun rin yung interest ko. I currently myself is trying or is doing things to make myself more masculine. So, kung interesado ka doon, subscribe ka sa channel na to kasi marami akong ina-upload na contents about how to be your best masculine version of yourself, lalong-lalo na when it comes to dealing with women. Okay, when it comes to dating and relationship. At sa video na to, kung nakita nyo na sa title, is pag-uusapan natin itong topic na to kasi nakita ko isa sa mga nag-comment sa akin, kumbaga nagtanong siya or humingi siya ng advice kung paano yung gagawin niya para hindi siya kabahan towards yung hindi siya kabahan kapag nakikipag-date siya. So, basically ito yung comment niya, ipo-post ko na lang diyan somewhere below sa mga nakikinig during workouts or kapag nakikinig lang, hindi nanonood kasi meron akong mga viewers na nanonood at saka hindi nanonood, nakikinig lang. So, sabi niya dito, Boss Joms, bigay ka ng tips para matanggal yung kaba habang papalapit na yung date nyo para kumalma ka, okay? At paano mag-lead habang nagde-date. So actually meron pa siyang isang tanong pero siguro sa susunod na video na 'yon. So gusto ko munang mag-focus dito kung paano ba matatanggal yung kaba mo and how can you lead a date o kumbaga ano ba dapat yung magiging goal mo when it comes to having a date. Date meaning kapag magkikita na kayo sa personal. Okay? So, first, pag-usapan na muna natin yung problema. So, ang problema ng mga lalaki, kaya kinakabahan kapag papalapit na yung date, kapag nakikipag-date sila sa babae, it's because meron silang desired outcome na gustong mangyari. Okay? Kapag meron kang outcome na gustong mangyari, yun yung tinatawag natin outcome attachment. So kapag outcome attached ka, meron ka ng piniplay sa senaryo mo na, ay, dapat kiligin siya sa date, dapat magustuhan niya ako sa date. Alam mo yun, meron ka ng resulta agad na gustong makuha. Okay? So for example, nung nag-aaral ka, kapag gusto mong pumasa, kunwari, sa isang subject, merong exam, okay? At ano ka na, at namimiligro ka, namimiligro yung grade mo. Tapos yung exam na lang na to, yung magsasalba sa grade mo, kumbaga tres. Ewan ko kung tres din ba sa inyo, kumbaga, or 70. Yun na lang yung magsasalba ng grades mo. Kung bumagsak ka doon sa exam na yon, bagsak ka na. Okay, kailangan mong ulitin yung subject na yon. So dahil gustong-gusto mong pumasa, syempre mag-aaral ka, ganyan. So towards that, during towards that exam, during that exam, and after that exam, kakabahan ka. It's because meron kang attached ka sa resulta na kailangan pumasa ka. So, 'di ba, mararamdaman mo yung kaba. Kasi nga, yun nga, gusto mo makuha yung result, gusto mo makuha yung mataas na grade. Versus compare mo sa alam mong pasado ka na. Alam mong hindi mo na kailangan kahit bumagsak ka doon sa exam na yon, alam mo napasado ka pa rin. Okay, na kahit anong isagot mo, kahit ipasa mo na lang papel, kahit hindi ka sumasagot, alam mong pasado ka na doon. Kumbaga sure pass ka na. Kakabahan ka pa ba doon? 'Di ba? Hindi na. Hindi ka na nakakaramdam ng kaba. And ganun din sa dating. If feeling mo, need mo magpa-impress sa babae during the date, feeling mo, kailangan mo siya pakiligin, kailangan magustuhan ka niya during the date, kakabahan at kakabahan ka. It's because attached ka sa outcome. Okay? May outcome attachment ka. So, paano ba mawawala yon? Simple lang. Gawin mo yung kabaliktaran. Huwag kang ma-attach sa outcome. Okay? Kasi a lot of guys,
Kapag naging attached sa outcome na kailangan magustuhan niya ako, kailangan ko magpa-impress, kailangan ko makuha yung oo niya kasi gustong-gusto ko siya. A lot of guys will perform. Okay? Perform meaning gagawin nila best foot forward meaning gagastusan nila ng malaki, bibigyan nila ng kung ano-ano. Okay? Mag-i-invest sila ng maraming time, energy, and money. Ihahatid sundo nila kahit napagkalayo-layo ng babae. Okay? First date pa lang to ha. First date pa lang. Sobra na akong gumastos. Kasi again, gusto nila makuha yung validation ng babae. So, ang ginagawa lang, nagpe-perform sila. So, kapag sinuwerte, kasi usually, oo naman, minsan gagana talaga yan. Kapag sinuwerte, sasagutin ka ng babae, pero ang mangyayari, habang nasa relasyon kayo, hahanap-hanapin niya ngayon yung ginagawa mo during your dates. Ikaw, ginawa mo lang yun to perform para makuha yung validation niya. Hindi naman talaga yun ikaw. Kumbaga, nagsuot ka ng maskara na, ito yung mga kaya kong ibigay, ganyan, ganyan. Pero pag naging kayo na, mawawala na yun. So, hanap-hanapin niya ngayon. So, dahil hanap-hanapin niya yun ngayon, ang mangyayari sa inyo is lagi siyang totoyoin, ganyan. Lalo na kung hindi mo kayang ibigay, hindi mo kayang i-sustain yung ginawa mong ganon, hindi mo kayang i-sustain yung mga investments na binigay mo sa kanya. Ang mangyayari niyan, wala. Magiging toxic lang rin yung relationship nyo. Magiging intro boy ka sa paningin niya. Okay? Sa una ka lang magaling, kumbaga. That's why I really don't like yung best foot forward when it comes to pursuing women, when it comes to dating women. It's because hindi ikaw yun. Nagiging performative male ka, nagpe-perform ka in order for you to get her validation. Anything that you cannot sustain, anything that you do para lang para sa external validation is not you. Okay? You are presenting yourself as a character. Okay, what if naman hindi gumana? What if hindi naman gumana yung ganong klaseng panliligaw mo? So, for me, para sa akin, gusto kong mabasted kayo kapag ganun yung ginagawa nyo. Para matauhan kayo, okay? Para matauhan kayo, para makuha nyo yung lesson na hindi nyo makukuha yung babae if you are trying to get her validation. The more you chase for her validation, the more you chase sa oo niya, the more na lalayo siya, the more na mato-turn off siya sa'yo. Okay? So, instead of trying to perform, instead of being attached sa outcome na kailangan mapasagot ka niya, ang number one na iisipin mo dapat, if you are going to date a woman, okay? Kapag magkikita na kayo, is you are just trying to invite her to your world. Okay? Ibig sabihin, ipapakita mo lang kung ano yung experience sa mundo mo kapag kasama ka niya. In that way, you don't need to perform. Hindi ka attached sa outcome. Kumbaga, i-invite ko lang to. Sige, check mo yung mundo ko kung align ka sa akin, kung magugustuhan mo dito, kung ayaw mo, wag. Mundo ko to Okay? Hindi ikaw yung papasok sa mundo niya. Okay, a lot of guys will try to, yung magkukunwaring gusto ng, magkugusto ng matcha, gusto ng K-pop. Kumbaga, gugustuhin nila yung gusto ng babae kahit hindi naman talaga nila originally gusto. And ginagawa nila yun para lang mapasagot nila yung babae. In that way, pumapasok ka sa mundo ng babae. In which for me, kung sagutin ko ng babae, lalabas at lalabas ka dyan. Okay, hindi mo magugustuhan sa mundo niya. At ayaw din niya na merong ibang pumapasok sa mundo niya. Ang gusto niya, pumasok sa mundo ng lalaki. Okay? Siya nga yung queen ikaw nga yung king. Okay, huwag kang alipin na gustong pumasok sa buhay ng queen. Ikaw ang king. You are inviting her and check kung align ba siya na maging queen mo.
So, during your dates, ang gagawin mo is ipakita mo lang kung ano yung experience. Nakasama ka, ano meron sa mundo mo. So, instead of going to her favorite restaurant, pumunta kayo sa restaurant na gusto mo. Instead of doing things na interesado siya, do things na interesado ka mismo. Kumbaga, ito yung mga bagay na masaya ako. Ito yung mga favorite places na gusto ko pinupuntahan. Ito yung mga hobbies, mga interest ko na gusto kong ginagawa. Now, it's up to you kung gusto mong pumasok sa mundo ko kasi itong mundo ko ngayon is dito ko interesado, dito ko masaya. And I won't let go of this. I won't let go these things para lang makuha ka. Kasi ito yung mundo ko. And it's up to you kung gusto mong umupo sa tabi ko bilang my queen. So, yun. So, if isa-summarize ko tong video na to para hindi ka kabahan sa date mo is let go of attachment. Okay? Huwag kang maging outcome dependent. Let go of attachment at sa isip mo lang during the date is I'm just trying to invite. I am checking. Okay? I am inviting her and checking if aligned siya sa mundo ko. Kasi kung gustong-gusto ka ng babae, bro, kahit ano pang gawin nyo during the date, okay? Kung nafi-feel niyang na-enjoy mo yung kung nafi-feel niyang na-enjoy mo yung current na ginagawa nyo, is pati siya. Yun din yung ire-reflect niya pabalik sa'yo. Kasi nga ikaw ang yung leader, eh. Okay? You lead the mood. So kung gusto mong mag-enjoy siya sa date mo, gumawa ka ng mga bagay during your dates na na-enjoy mo personally. You are the one leading the date. As in lahat. The mood, the vibe. So, ang trick doon is gumawa kayo ng mga bagay na na-enjoy mo during the date. Ako, usually, pag nakikipag-date ako, gusto ko nagkakaraoke. Kasi na-enjoy ko mismo yun. Gusto ko nagta-time zone, yung arcade. Okay? Gusto ko nagsi-street foods. Gusto ko balot, kwek-kwek, kasi favorite ko yun. Gusto kong kumakain sa mga restaurant na seafood restaurants. So kapag nagpaplano ako ng date, yun yung magiging yun yung mga gagawin namin. Kasi yun yung mga na-enjoy ko. If gustong-gusto talaga ako ng babae at nakikita niyang nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko, yun din yung ire-reflect niya sa akin. Kasi nakikita niya nag-e-enjoy ako eh. So again, you are the leader. You should be the one leading the date. Ikaw yung magpaplano. And if gusto mo ng hack na mag-enjoy siya, gumawa ka ng mga bagay na na-enjoy mo. Kasi the feminine will just reflect your energy. Lalo na kung gustong-gusto ka niyan. Kahit ano pang gawin nyo. Kung trip na trip ka ng babae, yun din. Aanuhin niya na, uy, ang saya naman yung ginagawa mo. And the more na nakikita niyang masaya sa mundo mo, the more na nakikita niyang sobrang interesado ka sa mundo mo, na sobrang masaya ka sa mundo mo, sa kung anong ginagawa mo, the more na mas mahihikayat siyang pumasok. The more nagugustuhin niyang mapunta sa buhay mo. In that way, ayun, mawawala na yung pressure mo sa date. So that's why build your own world. Di ba nga yung build your garden, build your own world, build your own kingdom. Okay? Huwag kang aasa sa babae na sila yung magpapasaya sa'yo. You need to build a world that is self-sustainable. Ibig sabihin, kahit walang ibang tao, kahit walang ibang babae, kaya mong mag-enjoy sa mundo mo. Hindi nakasalalay sa babae o sa ibang tao o sa external validation yung fulfillment and happiness mo. If meron mang pumasok na ibang tao o may pumasok mang babae sa mundo mo, ang goal lang nila is to multiply
Okay? Para mas ma-improve pa yung mundo mo. Hindi sila tawag doon, mandatory o hindi naman talaga sila need. Kumbaga minu-multiply lang nila yung current situation mo. Again, the feminine is the multiplier. If sobrang ganda ng mundo mo, maganda yung takbo ng career mo, masaya ka, ginagawa mo kung ano yung mga gusto mo, you were able to build freedom for yourself. Ikaw na bahala kung ano yun, kung anong meaning nun sa'yo. Kapag nagpapasok ka ng babae, ng tamang babae sa buhay mo, she will multiply that. Okay? She will multiply kung ano ka, kung anong meron ka. Kasi 'di ba nung unang panahon, once upon a time, yung mga babae, tayo mga hunters, 'di ba? Tayo nag-hunt, men. Tayo namamana ng mga, kumbaga tayo yung nag-hunt for food. And then sila, ang ginagawa nila, mas pinapasarap nila, sila yung nagluluto, sila yung nagpre-prepare, sila yung nagmamarinate. Kumbaga, minumultiply nila at mas pinapasarap nila kung ano yung binibigay mo, kung ano yung pinoprovide mo. Ganun yon. So, kung negative yung buhay mo ngayon, tapos nagpapasok ka ng babae, imumultiply lang niya yung buhay, yung negative na buhay mo. Kasi usually yung ginagawa ng guys, insecure na nga sila, baba na nga yung self-worth nila. Feeling nila kapag nagkaroon sila ng babae, yun yung magiging solution. Pero no, hindi yun yung magiging solution. Mas hihirap lang yung buhay mo. Mas magiging negative lang yung buhay mo. Kahit gaano pa positive yung babaeng yan. Okay? Kasi again, she will test you. Pero kung positive na yung buhay mo, tapos nagpapasok ka pa ng positive na babae, yung buhay mo magmumultiply. That's why be careful rin sa babae. Kasi kapag negative na babae, yung pinapasok mo sa buhay mo, kayang-kaya niyang sirain yung kingdom mo. That's why you date to qualify, not to perform. Okay? So I will end the video with that statement para tumatak sa isip mo. And if you want to know more about attraction, okay, biologically, ibig sabihin, deeper attraction, yung mismong subconscious na tumatakbo sa isip ng babae para ma-attract sila sa'yo. Meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which doon mo malalaman on how to naturally attract the feminine. Okay, biologically attract the feminine using attraction triggers and momentum-based attraction. Okay? If you want to know more about that, meron akong link sa description box. Check mo na lang, click mo yon. If ikaw ay torpe, palagi nare-reject, na-friend zone, or nababasted, maybe it's time to stop doing yung mga attraction-killing behaviors and start triggering her attraction biologically. So kung kailangan mo yan, check mo yung description box, andun yung link. And hopefully, meron kayong nakuha sa video na to. Sa nag-comment, sana mapanood mo tong video na to para hindi ka nakabahan sa dates nyo and you know how to lead the date. So yun lang. I'll see you on the next one. Let's go.